Ano mang problema, pagsubok na nararanasan natin dito sa mundo na to, magtiwala tayo kay Lord. Ano sabi ng Panginoon? Looking unto Jesus. Tumingin ka sa amin, anak. Mahal kita. Amen. Lumapit ka, anak. Tama? Diba, ang kabataan kapag sinabing mahal kita, kinikilig. Tama? Tama? I love you. Ay, Tama? feeling si Kuya Alvin. Tama? I love you. Kinikilig tayo. Pero yung sinasabi ng Panginoon na mahal kita, ninyong buhay na walang hanggan. Amen. Kung bakit ang Panginoon namatay sa krus, iba po, namatay si Jesus Christ sa krus, dahil mahal niya tayo. Di ba ano sabi? Siya yung nagtiis sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Ganyan po. Pero minahal tayo ng Diyos. Ano ginawa ng Panginoon? Nilinis niya tayo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, anak, lumapit ka. Di ba? So, pasensya kasi cellphone gamit ko. Ano po? Sasabi niya, di ba? Dahil sa kagalakan, inilagay sa harapan niya, di ba? Ay nagtiis ng krus. Ang Panginoon nagtiis ng krus. Di ba? Kasi dahil niwalang bahala ang kahihiyan. Ibig sabihin, yung kahihiyan ng sanglibutan or mundo, sino ba yung sanglibutan? Tayo pong mga tao. Diba? Ibig sabihin, yung sanglibutan na tinutukoy dito, tayo po. Diba? Sa tutusin lang, sabi niya, inalis ng Panginoon, walang bahala niya, yung kahihiyan. Pero tayo minsan, dumarating sa buhay natin, yung kahihiyan sa buhay natin, minsan, yan ang nagiging hadlang para hindi tayo pumunta. Tama po. Ikaw ang nagkakalo. Ano? Yan ang dahilan kung bakit tayo minsan hindi pumupunta sa mga ganitong gawain. Tama po. Minsan, bakit? Nahiyaw pumunta? Kasi sabi ng kumari ko, pangit ang ugali ko. Tama po. Sinasabi ng kumari ko, simba ako ng simba dyan, pumupunta ako dyan sa Baptist na yan. Diba? Sabi ng kumari ko, sabi ng pare ko, wala naman nagbabago sa akin, pasimba-simba naman ako, liburin ko, wala naman din binabago. Tama? Yan ang sinasabi ng mundo. Yan yung sinasabi ng kapaligiran. Sinasabi sa atin, huwag ka maniwala dyan sa pastor na yan, walang kwenta yan. Tama? Huwag ka maniwala sa nagtuturo na yan. Ganun din naman eh. Isang simbahan lang naman eh, isang Diyos lang naman eh. Tama? Isang Diyos lang daw, pero ang tuturo hindi nila alam. Alam ko na yan. Pag-aaralan dyan, Biblia. Alam lang nila. Tama? Alam lang po nila na salita ng Panginoon na pinag-aaralan, pero ang tuturo, sasabihin ko po sa inyo, hindi nila alam yung salita ng Panginoon. Alam lang nila na may salita. Pero ang totoo, hindi nila po alam. Hindi nila nag-intindihan. Parang ganito lang yan. Alam mo na may gitara dyan, tama? Tama? Alam mo na may gitara dyan. Pero, alam ko na yan, may gitara dyan. Alam ko hawakan yan, hawakan lang. Pero hindi nila alam tugtugin. Diba? Ganyan po. Kaya, maraming tao, minsan, nahihiyang lumapit sa Panginoon. Kasi nga, iniisip niya yung sinasabi na nakapaligid. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong tignan yung mga sinasabi nila, ang pakinggan mo yung sinasabi ng Bible. Kung yung kapitbahay mo, sinasabi sa'yo, ilang taon na kayo magkasama, o ganun pa rin ang buhay, sino pagkakatiwalaan mo. Yung kapitbahay mo, nakasama mo habang buhay, na ganun pa rin ang pamumuhay. O yung salita ng Panginoon na may ginagamit sa lugar na to. Tama po. Sabi nga, huwag natin paniwalaan yung Panginoon. Alam niyo po, sa tutusin lang, ang gawin natin sa kanila, kung ganyan yung sinasabi nila, tara, kasama tayo. Invite natin sila.
Diba? Sabi nga, mas madaling magsabi ng chismis kaysa salita ng Panginoon. Tama po. Chismis mo yung kapitbahay mo, magaling sila. Tama? Pag-usapan ang salita ng Panginoon, mare, ikaw na lang, baka lumagpas ka sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit ka, huwag mong tignan yung problema, pagsubok, ano mo, sinasabi ng kapitbahay mo, at tignan mo yung sinasabi ng Panginoon. Diba po? Ibig sabihin, yun yung sinasabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Sa buhay, kailangan natin ng goal. Kailangan may goal tayo. Ano pa yung goal natin? Bakit tayo pumupunta dito? Tama po. Ano ba yung goal namin? Bakit kami pumupunta dito? Imagine nyo po, ang lakas ng ulan. Diba? Ang lakas po ng ulan. Pwede naman namin sabihin, pwede naman sabihin ni Pastor, mga kapatid, wala po tayong Bible study kasi umuulan. Tama? Pwede naman sabihin ni Pastor, David, mga kapatid, kids, young teens, juniors, wala tayong Bible study kasi umuulan, baka mabasa kayo, magkasakit kayo. Pwede naman eh. Pero ano yung nakita ni Pastor David? Ano yung nakita ni Pastor David dito sa lugar na to? Kasi yung goal niya, masyaran at sama-sama tayong lumago sa salita ng Panginoon. Hindi natin alam yung katabi natin, ang bigat-bigat ng problema. Tama? Hindi natin alam kung bawat isa dito may problema pala. Konting hangin na lang, konting titik na lang, bibigay na. Pero sabi ng Panginoon, anak, mahal kita. Tama? Mahal kita niya. Tama? No? Ganyan din po ako dati. Nakaupo lang po dyan. Nakaupo lang din ako dyan dati. Diba? Pero hindi ko alam, isa rin po pala ako sa gagamitin ng Panginoon. Kasi nga, hindi ko iniisip yung sasabihin ng kapitbahay namin. Yung si Atong na yan, pupunta-punta ng church, wala naman nababago. Pupunta ng Bible study, gano'n pa rin naman ako gawin. Yung sabihin ko, hindi ko tinignan yan. Ang tinignan ko, yung gawain dito. Bakit? Gusto kong sumuporta. Gusto kong sumuporta. Kahit ipag-drive ko sa pastor, sabi ko nga po, sa tutusin lang, nasabi ko, palaging Pastor David, ako mag-drive sa'yo. Hanggat nabubuhay ka. Diba po? Ang sarap po. Imagine nyo po, pwede naman kami hindi pumunta. Ano po yung goal namin? Sama-sama tayo lumago. Ituro yung salita ng Panginoon para pare-parehas tayong lumakas. Hindi natin alam yung katabi natin. May problema palang dinadala. Ama, problema sa pamilya. Saan pa? Financial. Saan pa? Diba? Sa pag-aaral. Bakit? Problema. Kasi wala nang pera. Ano kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. No? Tayo man yan lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi yung Panginoon po, yung siyang nagtuturo po sa atin. Siya po yung nagtuturo sa atin kung ano ba yung mga dapat natin ngayon. Ano po? So, yan, sana, ito po, sa sharing ko po na to, meron po kayo natutunan. No? Huwag nyo na lang po tignan yung itsura ko. Ang tignan nyo po yung salita ng Panginoon. Tama po. Sabi nga, ang pulutin natin yung maganda. Ibulsa natin yung pangit. Tama. Itapon natin yung pangit. Ibulsa natin yung maganda. Ibig sabihin ng maganda, yung magandang salita ng Panginoon. Pero huwag yung titignan. Kasi nga, isa rin naman tayo sa dating walang hiya. Tama po.
Isa po tayo sa walang hiya makasalanan, pero pinatawad ng Diyos. Bakit? Tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas sa ating buhay. So, yun, sana po may natutunan tayo. Ano po pinag-aralan natin? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo. Problema, pagsubok, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay. Pinagdadaanan sa pamilya, pinagdadaanan sa financial, sa pag-aaral na hirapan po tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Ano po? So, magtatapos ako sa isang kwento. Ano po? So, may isang kabayo na merong isang kabayo at syempre meron siyang hinete. Ano po? Meron siyang hinete na pupuntahan nila yung isang lugar. Ano po? Pupuntahan po nila yung lugar ng Talabutag Norte. Galing po sila ng Quezon. Ano po? Galing po sila ng Quezon. Pupunta po sila ng Talabutag Norte. Ngayon yung kabayo, sabi niya sa hinete niya, amo, diba kasi yung amo niya hinete, bihisan mo na ako, may gawain sa Talabutag Norte. May Bible study sa Talabutag Norte. Ngayon, sabi ng hinete, nakapondi ulan, baka abutan tayo. Nakapondi ulan, ang lakas ng ulan, baka magkasakit ka. Tama? Pero, sabi ng kabayo, hindi hadlang ang ulan para puntahan ko yung Talabutag Norte. Para pumunta doon sa Bible study doon ni Pastor David. Diba? So sa tutusin lang, Itakot mo kasi doon ah. ngayon yung kabayo, wala nagawang hinete. Sumakay siya. Ngayon yung kabayo, nakarating na Talabutag Norte kahit umuulan. Tama? Kung bakit yung kabayo, bakit hindi niya tinignan yung hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng hinete. Kasi nga, kung hindi siya pupunta, hindi niya makukuha yung goal niya na mag-attend ng Bible study. Kasi nga, kung bakit yung kabayo mayroong talukap sa mata. Diba? Diba po? Bakit may talukap siya? Para hindi niya makita yung mga nasa paligid niya. Parang tayo. Tingnan. Para hindi rin natin dapat focus tayo sa goal natin. Umaten. Diba po? Umaten tayo. Okay lang. Nakikita ko dyan. Gawin natin ito para sa Panginoon. Diba? Yung kabayo, ano ginawa ng kabayo? Nag-head lang po ba ulan? Diba hindi? Umaten po siya dito. Diba? Umaten po siya kasi nga yung goal niya, nakamit niya. Sabihin kung nakinig yung kabayo, sa tingin niyo po, kung nakinig yung kabayo, isang dinete, makakarating po ba siya? Diba po hindi? Kasi nga, sinunod niya yung goal. Yung goal niya, makarating dito. Umata niya, bakit yung goal niya? Diba, sabi na naiiyak. Ibig sabihin, nag-represent po yun. I-correct natin bilang isang Kristiyano, bilang isang member dito, kung bakit tayo ma-attend dito kasi nga, may talukap tayo. Hindi natin pinakinggan yung kapitbahay, yung asawa natin na ganito, diba po? Hindi natin sila pinakinggan, pero pinakinggan natin yung Panginoon. Diba po? Yun yung pinakinggan natin. So sabi nga, dapat ang palagi natin tandaan, yung illustration, yung kabayo. Pero yung message ko, dapat kinonect ko lang siya, di ba? Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Ibig sabihin, connected po siya. Kaya nga looking, yung ginawa niya, hindi siya nagpapapek sa ulan. So yun, nakarating po yung kabayo dito. Pero ano po yung moral lesson? Ano po yung moral lesson ng kwento? Yung moral lesson, kailangan bilang isang Kristiyano, yung goal natin, puntahan natin. Sa pag-aaral, mga estudyante, ano ba yung goal niyo? Tama?
Ang goal ng estudyante, makagraduate, makapagtapos para tulungan yung magulang. Dapat, palagi natin tandaan, yung sinasabi ng magulang natin, at syempre sinasabi ng Panginoon. Connected po ba yung sinasabi ko? Connected po ba sa tao? Diba? Connected. Connected po siya. Bakit? Dapat, yung talukap sa mata natin, huwag natin yan tatanggalin. Diba? Ang boyfriend, ano po, illustrate ko lang po, no? Kung ano ba yung goal. Pinaliwanag ko lang naman, di ba? Kasi ang goal isang estudyante, makapagtapos. Pero, huwag mong tatanggalin yung talukap. Ibig sabihin, yung harang sa mata mo para hindi mo makita yung nakapaligid. Kasi maraming distraction. Diba? Hindi, mapalad ka, pinapagalitan ka ng magulang mo. Pinagsasabihan ka, matakot ka kapag hindi na tayo pinagsasabihan ng magulang mo. So tayo rin, pinapagalitan din tayo ni Lord. Hindi lang natin alam, pinakatok ng puso niya. Natin. At syempre, mahal po tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon.